Kamusta mga tol? Boban Marjanovic, ang kuya ni Junmar. Walang hiya mo, parang higante sa laki-laki eh. Bay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game 7-4. Ang height, ang laki, no? 7'10 ang wingspan, 290 pounds. Sa height na yan, ganyan kalaki higante na yan, ha? Compare natin yan sa isa pang higante ngayon, Sak Eddie Wow. 7'4 din Sak Eddie Wow, 7'10 din yung wingspan. Pero mas mabigat naman Sak Eddie Wow, 305 pounds. Wow, bigat mo tol, diet din pag may time. Undrafted itong kuya ni Junmar mga tol, ha? At yung hobby niya, ayan, kumain ng bola. 9 years din siya naglaro sa NBA, tapos naglaro siya sa China. At recently, sabi ng chismosong kapitbahay, sa Turkey na to naglalaro. At medyo mababa yung stats sa NBA mga tol, ha? Pinakamataas niya naging average sa NBA, 8.2 points at 5.1 rebounds per game. Pero kasi almost 14 minutes naman siya naglalaro kada laro. O baka isipin niyo naman, tol, banu naman pala yan eh. Bakit niya naman pinapakita mo sa amin? Mahina naman pala yan. Bano pala, ha? Noong nakalaban natin ng Serbia mga tol, noong 2020 sa FIBA qualifiers, ha? Ang mga players natin sa Gilas, yung Gilas ni Lolo Delpin, at yung sentro natin doon, si Panungkit tsaka si Kwame Brown, ha? Bugbog sarado pareho yung dalawa na yun dito sa kuya ni Junmar. Gumawa yan ng 25 points, 12 out of 18 sa field goals at 11 rebounds. O ano, bano pa ba? At kapag nakikita ko yung kuya ni Junmar mga tol, ang unang-una ko talaga naalala dyan, yung mga dakdak niyan na halos hindi na talaga tumatalon eh. O ganyan o, dakdak! Yung para bang naglagay ka ng ring na pambata sa bahay mo, tapos abot na abot mo lang yung ring, diba? Ganyan, tinan mo, o dakdak! O yun, napasin nyo ba yun mga tol? Nagdak siya, hawak pa yung ring, nakatapak na sahig, hanip eh. Ganyan ang mga dakdak ng kuya ni Junmar dati mga tol, ha? Yung walang ka-effort talaga, basta malapit sa ring, sasalampak na nakagad na ganyan eh, no? Dakdak! O ito, ang ganda nito, Timo, nakuha niyo pa yung rebound dyan, diba? Andyan si Vucevic Soto, 6'10 yan, matangkad yan, ha? Nakadikit pa sa kanya, pero binali wala lang ng kuya ni Junmar eh, o dakdak! Walang yamo, laki ba naman yan eh, no? Walang yamo, laki rin siguro ng ano niya. Wasak ang ano mo dyan. O yan, tinan mo, halos di na talaga tumatal eh. Dakdak na kagad eh, no? Naalala ko tuloy, nung dumadayo pa sa amin dati yan, nagkalaban kami dati yan eh. Munti ka ko na mahabot na tayo, pero malaki talaga ang hayop. Nakadakdak pa rin eh, kahit sinabayan ko na eh. Hanip, mga tol eh, no? Nagmumukhang bata talaga eh, mga kalaban niya. Tapos dadakdak, ayan na naman, walang yan, tinan mo, walang yan dumakdak. Tapos natapak pa sa na ganyan, ay, mapitawa kagad yung ring, hayop na yan. Pero dakdak niya, mga tol, isang klase lang talaga yung ginagawa niya eh. Parang bihira-bihira ko to actually nakita dumakdak ng dalawang kamay yung ginamit niya eh. Puro ganyan talaga yung ginagawa niya dakdak eh, no? Ito nga, tingnan mo, galing sa katyan. Ang ganda, nasa harap pa siya ng ring, ha? So pwedeng dalawang kamay na yung gamitin niya sa dakdak, diba? Pero yan, same dunk pa rin ang ginawa eh, oh, dakdak! At kung titignan mo to, parang ang bagal-bagal talaga ng kuya ni Junmar eh. Pero yung dakdak niya talaga mabilis, ganyan kabilis, oh, dakdak! Ito, replay natin na. Tingnan mo mabuti kung gaano kabilis yan. Walang niya hirap mo tayo ng ganyan dakdak. Ang bilis talaga, sa lampak kagad eh. Isang beses ko lang ata to nakita na dumakdak ng dalawang kamay. Kasi ba naman, aliyop na yan, siniguran, dalawang kamay na yung ginamit niya eh. O, dakdak! Kung walang yaman, nakakaawa yung pagkakauga na ring eh, no? At tapos, pa-shoutout doon tong hype na to. Shoutout kay Giovanni Bausas from Matabongkay. Huwag na balsa, mag-like ka na lang! At saka ito nakakatuwa dyan mga tol. Tingnan nyo, oh, kahit ang dami pa niyang kalaban sa loob, para bang yung nangyari, yung parang yung tito mo nakipaglaro sa inyo ng mga bata pa kayo, parang ganun eh, no? Parang pinaglalaroon lang niya yung mga kalaban niya. Kahit marami pa kayo, kaya tingnan mo, walang yamo yan. O ano, napasin nyo ba? Ando si Pusakat mga tol, ha? Sumasabay sa ilalim. Ayan, no? Si Pusakat, no? Nagmukhang kuting si Pusakat sa kuya ni Junmar. Ang laki ng kuya ni Junmar eh. Magtulong-tulong pa kayo lahat. Sama nyo pa na nagtatay mo. Pati ex mo mabaho yun nga. Sama mo na rin. Masushoot pa rin ako kuya ni Junmar yan. Ganyan, no? Basta nakapwesto na yung sa ilalim mga tol. Tapos masahan siyang ganyan kalapit. Wala ka talaga magagawa kung dilista mo na lang kagad. Just shoot na yan. Ito pa, ito si Capre. Nasa Utah Jazz pa, oh. Parang ang liit ni Capre kumpara sa kuya ni Junmar eh. No, kalahin mo yun. Yung Capre ang liliit. Ang laki ng kuya ni Junmar talaga eh. Ito naman ha, pa-switch. Tinan niya, walang nyamo, daming bumuntay talaga eh, no? At mautak din talaga yung kuya ni Junmar. Tingnan mo, nakataas yung bola, di ba? Hindi talaga niya binababa eh, no? Sige, magtalo na kayong lahat. Dakdak! Ito pa isa sa ilalim, binabakso siya, di ba? Pero na-rebound pa rin niya yan. Basta nakataas ang bola na ganyan, hindi talaga maaagaw eh. Dakdak! Pag ganyan ka kasi kalaki, talaga mapapatalon yung depensa, di ba? Hindi pwedeng taas kamay lang yung ganyan. Titirahan ka lang yan. O yan pa nga, dalaw pa nga tumalon dyan eh, oh. Nakalibre tuloy. Dakdak! Yan yung lesson dyan mga tol, ha? Kapag malaki ka, ang gawin mo, itaas mo lang palagi yung bola para hindi masundot sa'yo. Ganyan, no? Layup yan.
At tapos, mayroon paboritong shot yung Kuya Junmar mga tol, ganyan, tinan mo, oh. Sa poste, tapos ang gagawin niyan, isang kamay lang yung gagamitin niya, ganyan, no, patay ka dyan. Again, kung naalala niya mga tol, ang palagi kong sinasabi dati pa, diba? Dapat meron kang go-to move na doon ka talaga magaling, diba? Ayun yung Kuya Junmar, ganyan, tinan mo, oh, one hand na ganyan sa poste. Saan ka to? Tak na best talaga niya ginagawa. As in, paulit-ulit talaga niya ginagawa yung ganyan, eh. Kahit nga ata doon sa gilas, kung tama pagkakalala ko, ganyan ginagawa niya doon, eh. At ang hirap depensahan yan mga tol, ha. Mag-seal na sa'yo ng ganyan, tapos ganyan kalaki. Tapos pag napasahan, biglang turn na rin isang kamay na ganyan. Walang yamo laki yan, eh, oh. O, ito nga, tingnan mo, nagsisiyakay po sa cut, diba? Hirap na hirap talaga, yung kuting nanliliit, eh, no? Tapos same move na naman yung ginawa ng Kuya Junmar, patay ka dyan. At saka maganda talaga siya mag-seal mga tol. Kita nyo, oh. Tapos ayun, konting talon lang, mas mataas na kagad yung bola sa ring. Di hirap po tayo niyang ganyan kataas. Basic move lang talaga mga tol, eh, no? At saka mataas yung percentage niya sa ganyan kalayo, ha. 66.5% siya sa loob na ganyan. Mataas talaga yun. O ayan pa isa, tingnan mo, si Chandler yung bantay niya dyan, ha. Pero again, turn around na isang kamay lang, wala na, nakatira na, eh. Patay ka dyan. Tingnan niyo mabuti mga tol, ha. Malay niyo, baka magamit niyo yung ganyang galaw, diba? Hindi naman talaga mahirap yan, eh. Basic na basic talaga yung ginagawa niya na yan, eh. Basta unang-una, mag-seal ka na maayos. Tapos kapag napasahan ka, tulad yan, isang simpleng haharap ka lang na ganyan, pakaliwa mga tol, kasi kanan yung pangtira mo, eh. Pero kung mga kaliwete ka, di syempre, sa kabila ka naman pumihit, diba? Para palayo yung bola sa depensa. At saka yung seal, importante rin yun mga tol, ha. Dapat talaga marunong kayo mag-seal na maayos, eh. Kaya tingnan niya, si Bakuls yung bantay niya yan, diba? Pero kinaldag lang na Kuya Junmar, walang talaga nagawa si Bakuls. Nice naman. Basta kapag nag-seal kayo mga tol, ibubuka mo syempre yung braso mo, tsaka ititigas mo na matigas talaga yung braso mo. Kasing tigas ng ano mo kapag nakakakita ka ng sexy. Para kahit subukan pa, nasunta ka sa gilid, mahaharaan pa rin yung bantay mo, diba? Ayan o, foul counted pa nga. O kaya tingnan niya, pagmasdan niyo mabuti yung mga kamay niya habang nag-seal siya, ha. Hinaharangan talaga niya ng braso niya, yung nasa likod niya. Ayan, nung napasahan naman siya, ginamit na naman yung paboritong move niya. Ang lapit na sa ring, istupos tuloy yan. Tapos syempre naman, sa sobrang laki ng Kuya ni Junmar, edi syempre, okay din niya sa mga offensive rebounds. Ganyan, tinan mo, wakali pa nga, nice naman. Nag-average siya dati mga tol, 1.5 offensive rebounds per game. Pero kasi 14 minutes na siya nag-gather, so okay na talaga yung numero na yun, eh. Eh sa laki ba naman niya, tingnan nyo naman, no? Kahit nabaksot pa siya, eh siya pa rin nakakakuha na rebound, diba? Eh, putback mga full counted pa nga. Okay, pati na niya, ibabaksot talaga siya, diba? Pero wala, malaki, ano magagawa mo? Natipin pa nga niya yan. Okay, ito nga, galing sa free throw to, ha? Tingnan niyo si Chandler, mga tol, oh. Ginawa na talaga lahat na makakaya niya, pero wala pa rin talaga. Ang bigat kasi ng Kuya ni Junmar, ang laki-laki pa, naputback pa nga. Nagmumukhang mali talaga yung mga 7-footer mga tol. O kaya tinan mo yung shota ni Taylor Swift, matangkad yan, diba? Pero nagmukhang mali sa Kuya ni Junmar, foul counted pa nga. Siyempre naman sa basketball, napaka-useful talaga ng ganyan, diba? Lalo-lalo sa mga pick and roll. Kapag sumablay yung tumira, tapos nakapwesto na siya sa loob na ganyan, paano mo naman pipigilan niya? Parang pinitas lang yung bola, tapos isinubo na lang ulit sa ring, laki, eh. Ito nga, tingnan nyo ito, ang dami talaga bumabaksot sa kanya, eh, oh. Pero wala, hindi nila kinaya yung Kuya ni Junmar, naputback pa nga. Ito pa isa, pa-shoutout din daw itong hype na to, hindi naman nagla-like. Shoutout Kenneth Arcega from Taiwan, dak-dak! At ito yung nakakagulat dito mga tol, ha. Tumitira din pala to ng midrange mga tol, pero minsan lang talaga, eh. O yan, libre siya sa elbow, patay ka dyan. At mababa naman yung percentage niya sa midrange mga tol. Sa 11 tinira niya dyan, 3 lang talaga yung pumasok, eh. Kaya nga, tingnan nyo, ayan, pinapabayaan na siya dyan, diba? Kasi hindi naman talaga yan yung forte niya. Syempre, NBA to mga tol, mas uso talaga dito yung mga pick and roll na play, kagaya, tinan mo, oh. Sinapiga pa nga siya sa mukha yung bumantay, full counted pa nga daw. Ganyan talaga ngayon sa NBA mga tol, no? Kahit na 7-4 ka pa, ang laki-laki mo, papaskrinig ka pa rin sa labas na ganyan para makapag-pick and roll. Napasahan, full counted na naman. At kung titingnan naman natin mabuti, parang normal lang naman itong gantong level ng skill ng isang sentro sa mga pick and roll sa NBA, no? Nating special naman talaga, parang average lang itong ganito. Ang advantage lang talaga ng Kuya ni Junmar mga tol, kapag napasahan ito malapit sa ring, kadalasan talaga dak-dak na, eh. Ito pa sa pick and roll, ang ganda na pa sa kanya, oh. Ang lapit na niya, dak-dak! Pero siguro mga tol, kung doon sa 90s ito naglaro, nung panahon na yun, usong-uso talaga yung mga lobos na ganito, eh. Siguro mas magiging mataas yung average itong Kuya ni Junmar. Ito nga, si George Morrison, naalala nyo ba noong 90s? 7-7 yun, sobrang tangkad talaga, pero mabagal yun, ha? 14.5 points per game yun noon, kasi nga, sa loob talaga yung laruan noong 90s. Etong Kuya ni Junmar, halata din naman talaga, nangingibabos sa laki, eh, no? Yun nga lang, hindi talaga uso ang lobos ngayon, kaya mababa yung average niya. At syempre naman, ginagamit niya yung paborito niyang move sa mga poste, yan, ganyan, 100 tira niya na ganyan, diba? Isa lang ang pihit niyan mga tol, ha? Puro dyan lang talaga papunta, tapos puro 100 lang yung ginagawa niya tira na ganyan.
Tapos ito mga tol, 3 points. Ito, bihirang-bihira talaga ito tumira ng 3 points mga tol. Pero dito sa 2018 hanggang 2019 season, 3 out of 4 siya sa right corner ha. Ayan o, portrait, patay ka dyan. Pero yung total naman niya sa buong season, 4 out of 10 lang siya sa 3 points. Okay na yun, sa loob naman talaga laro nito eh. So parang okay naman yung kuya ni Junmar mga tol eh, no? Pero ang tanong, bakit bihira siyang gamitin sa NBA kahit na parang ang laki talaga ng advantage niya sa laki? Eh kasi mga tol ha, nahihirapan talaga siya makasabay sa bilis ng laro sa NBA, lalo sa mga pick and roll. Okay naman talaga yung inside scoring niya eh. Okay din yung rebounding niya, malakas din siya doon. Pero kasi mabilis siya mapagod mga tol eh. At talagang tatargetin palagi siya sa mga pick and roll defense na kadalasang ginagawa sa NBA. Hindi tulad dati, di ba? Kasi dati, madalas magpo-poste noong 90s eh. Doon, pwede talaga siya magamit doon kasi sa poste siya di-defense eh. Pero ngayon kasi, perimeter based na talaga ang mga play sa NBA. Kaya nagiging liability talaga siya sa depensa. Pero kahit na mga tol ha, isa talaga tong kuya ni Junmar sa mga fan favorites eh, no? Kasi gentle giant to mga tol eh. Yung bang parang takot nga siya masaktan yung mga kalaban niya dahil sa laki niya eh. Siguro sa paningin ng ibang Pinoy, ay mahina naman maglaro yan tol eh. Pero ito mga tol ha, ito sigurado ako ha, kahit sinong big man pa ng Pinoy ang itapat mo dyan, kahit Phil Am pa, kahit si Junmar mismo itapat mo dyan, kakainin lang silang lahat itong kuya ni Junmar. Tomat silang lahat dito. Okay na pakimagas, maglike mga hitar ng kuya ni Junmar.